Okay, wala na tayong introhan. So, ito na nga siya, si Onyx ng GoGo E-Bikes PH. Ito yung itsura nito ni Onyx. Yan, medyo maliit siya kaysa sa scooter talaga na motor. Yan, pero okay na rin siya. Para siyang Mio 1 yung harap niya. Yan. First impression and review tayo nitong si GoGo Onyx. I-review natin siya. Pati yung kanyang power consumption. Tingnan natin kung matipid ba siya sa kuryente or yung maximum range niya. Kung sa isang full charge, kung ilang kilometers ang kanyang maximum range. So, kailangan gamitin natin siya ng 1 week service, papasok sa office, tapos pauwi ng bahay. Ito yung kanyang susi. Ito para niya sa ignition, ito sa box, yung maliit. Okay, tingnan na natin yung kanyang panel board. Ayan. So, medyo malabo siya pero kita naman kasi dahil sa reflection. Okay, so dyan natin makikita yung kanyang speedometer, itong kaliwa sa battery indicator, tapos ito yung voltmeter. So 52.6, tapos ayan yung nagbabago-bago siya, ayan yung trip meter. Ayan. Kung ilan na yung natakbo mo from 0. Maano nga pala siya, bumabalik siya sa 0 kasi pag nagpa-park ako, tinatanggal ko yung connection ng battery para hindi makonsumo. Pinapatay ko yung breaker tapos tinatanggal ko yung connection ng battery. Yan. Tapos ito yung kanyang busina, left and right. Testing natin kung malakas. Yun, malakas naman. Tapos meron pala siyang speed selector, ito. 1, 2, and 3. Yan, kung makikita nyo. Para siyang cambio. 1, 2, tapos 3. Yun. Pero ako, lagi naman gagamitin ko to. Naka 3. Para yung power niya, nandito kasi sa 3 yun eh. Yung kanyang acceleration. Okay. Tingnan natin yung kanyang ilaw. Yung switch. Okay na rin, hindi na rin mas yung ilaw niya kapag high and low natin. So kung mapapansin natin, hindi siya ganun hindi naman ganun na nag-iiba yung niya, yung high and low niya. Wala, parang halos wala namang diferensya. Pero okay na rin yan, sa gabi lang naman yan eh. Tapos check natin yung signal lights. Yan yung signal sa harap. Pag malayo, ganyan siya. Tapos sa likod, yan. Natin sa daan, naman, dito sa screen, makikita nyo, yun. Biblink siya, left, letter L, yan. Tingnan natin sa pagkakanan. Yun, sa kabila naman, letter R. Okay. Medyo maliwanag lang kasi ngayon, tanghalin tapat eh. Tapos yun lang naman ang niya, sa kanyang panel board. Yun lang naman ang mga makikita natin. Ayan lang. So, patay na natin to. By the way guys, yung susi niya nga pala, meron siyang yung remote. Meron siyang lock and unlock. Tapos yung alarm. Pero hindi ko kasi na ginagamit yun. More on lang ako, sa susi lang talaga ako. Tapos meron din siyang keyless, pero hindi ko pa na-try. Kasi siyempre pag keyless, medyo alam niyo na, ma-konsumo sa battery. Okay, tapos ito, nilagay na lang to, hindi yan kasama nung nakuha, nang nabili. So, na lang siya. Customized dahil kung makikita nyo, makitid yung
yung footboard. Compare natin dito sa sa motor, sa Honda Genio, malapad. Yung kanyang footboard ay makitid, yun. Tapos side stand na rin pala siya and center stand. Okay, tas yung box niya pala, eto. Buksan natin yung box. Maliit lang yung box niya. Hindi ko lang sigurado kung ilang liters. Pero okay na rin pagka umuulan. Yan. Isang to, yung envelope na long ba to o short? Okay. Envelope to na A4. Short na bond paper, ganyan. Or A4 size. Ito yung ko. Charger. Okay. Yung specs ng charger. Tapos, ito yung side mirror. Kakabit ko nga pala to. Side mirror natin. Ito ka muna. So, pag tinanggal natin yung laman lahat ng box niya, makikita natin. Yan. Okay na rin para sa ganyan kaliit na na e-bike. Yan. Compare natin sa motor. Yan kasi yung motor ko, yan 45 liters yan na box. Itong sa GoGo Onyx, hindi natin kabisado kung ilan liters, pero maliit lang siya. Yun. Tingin ko ang kakasya dito isang half face lang eh. Pero parang fit na yung isang half face na helmet. Yung full face, sa tingin ko pa lang siguradong na to. Hindi na to magkakasya. Okay, so sa naman tayo? Yung kanyang battery. Okay, susiyan natin siya dito. Ay, mali. Yun. Yung kanyang battery, sakop na sakop yung buong upuan. Yan, kung makikita natin. Pero okay na rin siya ganyan kasi kung magpapark ka sa labas, lobat ka, pwede mo siyang ipasok sa loob ng bahay yan. Tapos may breaker na rin pala dito. For safety. Bali sa loob, tingin ko, sobrang sikip na kung maglalagay ka pa rito. Talagang space lang siya. 4 battery lang talaga. Hindi na pwedeng pwede mong lagyan pero wag, kung gaano kaliit yan konti lang ang malalagay mo. Tapos ganito yung itsura niya pagka tinanggal natin yung battery, kung gaano siya kalaki. Okay, yan yung battery niya. Ayan, natanggal na natin siya dito sa medyo mabigat siya guys lalim nung yung sa upuan. Yan yung kamay ko. Halos umabot na rito sa siko, yung lalim. Ganun ka laki yung battery niya. Yan. Layuan natin. So, I think naman maganda naman siya kung ganyan, detachable yung battery niya dahil yun na nga, kapag nagpapark ka sa labas, sa gilid ng kalsada, tapos na timing na lobat ka na, palobat ka na, pwede mo na lang siyang ganyan. Dali mo sa loob, tapos saksak mo yung charger dito yung saksakan na ito dito banda yan, tapos hintayin mo na lang ma-full charge, tapos labas mo na lang ulit. Pag gagamitin mo na, salpak mo na. Pwede naman kung sakaling may garahe ka, meron siyang saksakan ng charger dito, yun, ito. So ito connected to dun sa wire na nasa loob dito. Kaya pag yung charger, yung battery nasa loob, tapos sinaksakan mo ng charger dun sa labas, ito yun, connected yung wire na yun, yung saksakan na yun dito sa wire na to, para kahit na nasa loob yung battery, pwede mo i-charge. Pero ang kagandahan niya, pwede mo siya tanggalin. Mag-charge ka sa loob ng bahay,
Tapos yung unit lang, yung mismong e-bike nasa labas. Ayun, maganda. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Tapos sa gulong naman niya, ayan. Ito yung gulong sa likod. Maliit lang din, pero okay na rin. Kasi kaya, ito yung gulong ng motor. Ito yung gulong ng e-bike. Okay na rin sa pang isang tao. Meron na rin, ano siya, drum brake na rin pala siya. Yan guys, ito. Drum brake yan. Yung iba kasi, ano eh, naka-disc yung likod. Yung harap rin niya is drum brake. Yun. Sa drum brake naman eh, ano eh, depende naman sa pagpepreno mo o sa usage mo ng e-bike. Kung preno ka ng preno, mabilis maupod yan, syempre. Pero yan naman, mga, ano lang yan, madali lang naman palitan niya. Tanggalin mo lang yung brakes niya. Tapos palitan mo bago, yun na. Sa disc brake naman, halos ganun din. Tanggalin mo lang yung brake pads, palit bago, okay na. Plug mo na ulit. So, para malaman natin yung kanyang power consumption, gagamitin natin siya ng 1 week. Tingnan natin yung ano, pero full charge ko muna siya. Tingnan natin yung isang full charge niya kung ilang kilometro ang kanyang kayang takbuhin, ang kanyang kayang ubusin, gano'n. Tapos, siyempre, nandun na rin yung riding experience natin kung ano ba, kung maganda ba or mabagal o mabilis, gano'n. Kailangan gamitin muna natin siya papasok sa opisina, pauwi ng bahay sa loob ng 1 linggo. So yun na nga, no? Full charge na siya. Tingnan natin yung kanyang volt meter. Okay, 1172 km, dun tayo mag-zero, dun tayo mag-start na 0. Tapos 53.4 volts. Medyo malabo lang kasi yung reflection eh. Yan, 53.4 volts. Bawi na tayo ngayon. Tapos na tayo ng gamit. Bali, Monday ngayon, pauwi na. Hanggang Friday, ang testingin natin kung aabutin siya ng Friday. Okay, let's go. So, yun na nga, mga paps. Unang napansin ko agad is yung, ano niya speedometer. Ayan, mabagal pa lang tayo, pero 49 na. Ayan, nag-53 pa nga. Pero ang ibabase ko siya sa kasi sa motor, yung ganito kabilis, to nasa 30 lang ito. 30 to 40 lang. Pero ayun, nakabitaw na ako sa throttle. Nakaminor na ako. Nasa 50 pa rin yung takbo. Yun lang ang napansin ko na rito. Na hindi accurate yung niya, speedometer. Tapos hindi rin accurate yung trip meter niya, yung odometer. Kasi ang usual na binabiyahe ko is mula opisina hanggang bahay 6 kilometers lang, tapos mula bahay opisina 6 kilometers lang din. Ngayon nakaka 5.3 na tayo, naka 5.3 kilometers na mula sa opisina. Pauwi pa lang ako, baga kalahati pa lang. Usual ko kasi 6 kilometer, ngayon 5.3 na yung reading. Yan kaya hindi accurate pala. Pero yung babasihan na lang natin is itong voltmeter niya. Tapos yung takbo naman niya 30 to 40. At tingin ko mabilis naman na yun para sa e-bike. Ayan kaka-arangkada ko pa lang 50 na agad yung tinatakbo niya. 54 na pero mabagal pa lang to. Baka nasa 30 pa lang itong takbo guys, dito tayo sa bahay. Kung makikita nga natin, ayan, usual na tinatakbo ko mula bahay, opisina. Tapos, 6 kilometer yon. Tapos, yung opisina to bahay naman is minsan 7 kilometer kasi, meron pa akong medyo malayo yung, palabas sa office namin. Kaya, may additional na, na 1 kilometer.
So, ang reading niya ngayon is 9 point something eh. Yan ba yung nakalagay kanina? Yan, 9.1 kilometer ah. Pero ang usual ko taga 7 lang. Yan nga 9.1 na yan, hindi yan totally 9.1 kung totoo lang na ano. Kasi pinatay ko yung e-bike kanina nung nasa stoplight. Pero may 2 kilometer na siya. So, ang reading niya 11.1 kilometer dapat. So, hindi ano yun. Hindi yun yung talagang biyahe ko kasi 7 kilometer lang yung ano ko. From office to bahay. So, ang babasayan na lang natin dito is yung itong battery indicator tsaka voltmeter. 52.5 yung ano ngayon natira. One way lang yun 7 kilometer lang yun. May 52.5 pa na voltmeter. Natira sa, nakalagay sa voltmeter. Yun. Tapos, bukas na ulit. Ngayon ay Monday ng hapon. Check natin ng 1 week kung kakayanin niya Monday to Friday. Tuesday morning mga papi. Ngayon, papasok na tayo sa trabaho. Tapos, yun nga kahapon nga nakita natin, di ba na ano, na hindi accurate yung kanyang speedometer niya at saka yung odometer. So ngayon, gagamit tayo ng ULIS app. Yan, para makita natin yung actual na ano niya, speedometer, yung actual na kilometer. Yan. Okay, sapak na natin. Okay, tayo balis na. Makita natin na meron tayong 52 volts. Tara. So yun na nga no, kita natin ang ano, yung ang laki ng diferensya ng built-in na speedometer. Yung kanyang voltage reading naman, pag naka full throttle ako, is 47.5 ang reading niya sa voltage. Pag naka full throttle. At speed number 3. Guys, naka-screen record tayo. Okay, so dito sa may part na to ng Kamuning ay ano na siya, paahon na. Yan, kung mapapansin nyo, paahon na siya pero kaya naman ng go-go Onyx. Kaya naman nyo, mahabang ano to paahon, Scout Torillo. Ayun, mahabang paahon pero kayang-kaya naman. Ang weight ko nga pala is 80 kilograms ako. Kaya medyo may kabigatan. Ayun kitang-kita natin yung pagkakaiba ng ULIS speedometer na actual speedometer natin, tapos yung built-in na speedometer ng e-bike. So meron siyang difference na nasa 20, more or less 20 ang difference.
So masasabi natin na sa patag or sa road condition na dinadaanan ko ngayon, ang max speed lang na nakukuha natin is 34 to 33. Yan lang. Sa distance naman tayo ulit. Check natin yung distance. 8.5 na sa e-bike. Yung na-travel natin mula bahay hanggang office. Dito naman sa Ulis Up, 4.6 kilometer. So, masasabi kong ano siya, mas accurate yung Ulis Up. Yung Ulis speedometer up. Kasi ano, pag nagmomotor ako, bahay, opisina, nasa 6 kilometers lang ang ano talaga ang aking tinatravel. 6 or 7 kilometers lang, mga ganyan lang yan. Pero kasi sa ano, ngayon 8.8 kilometer na sa built-in odometer ng ano, ng GoGo Onyx. Dito sa Ulis Up, 4.8 kilometer. Eh, malapit na ako sa office ngayon. So, mas okay gumamit ng ano, ng Ulis Up. Sa voltage reading naman, I think naman ay ano siya, accurate naman kasi ano yan eh, yung reading ng ano yan, voltage, kumbaga galing ano yan eh, battery, yung actual reading. Dito tayo sa office. Ang reading na natin ng Ulis speedometer up is 5.8 kilometers. Tapos itong built-in na trip meter niya is 10.8. So ang laki ng diferensya, 5 kilometers. Malayo din yun, no? Okay. So ngayon nandito na tayo sa office na meron tayong 51.7 volts na natira. Okay, so yun na nga, no? Uwian na, Tuesday. Pero chinarge ko na siya. Pinull charge ko na siya ngayon kasi nag-aalangan ako dahil yung kanyang
speedometer at odometer ay ano hindi accurate nag-aalala ko baka yung voltmeter din na reading hindi accurate. So yan, kita natin yung 53.7 volts dahil full charge na. Tayo ipauwi na ngayon. Tara na, uwian na. So yun na nga sinul charge na natin siya dahil kita naman natin na yung kanyang speedometer at odometer reading ay hindi accurate. Kaya mahirap mahirap siyang subukan sa siguro saka na lang pagka nag-upgrade na tayo to lithium ion battery. Pero ang kagandahan naman sa e-bike niya to, dito sa GoGo Onyx na to, detachable yung battery niya. Bali kahapon Monday full charge siya tapos sinaksak ulit kanina 2 hours lang full charge na ulit. Parang cellphone lang siya. Yun ang kagandahan niya dahil 2 hours lang kahit araw-araw mag-charge. Tsaka ang nga pala sa mga ang tip nga pala ng ibang mga e-bikers natin na kasama, dapat always full yung battery ng SLA battery, steel lead acid. Mas mas maganda kung always full. Kaya araw-araw gamit mo sa trabaho, papasok at pauwi ng bahay, pag uwi mo mas maganda kung i-charge mo na. Yun ang suggestion ng iba nating mga kasamang nag-e-bike, lalo kapag naka lead acid battery ka. Okay naman siya kung pang service ka, wala namang problema kung araw-araw ka magcha-charge, lalo kung detachable naman yung battery. Advantage na yun ng e-bike. Kaya mamamasahe ka sa panahon ngayon, mahirap na, mahirap sumugal dahil hindi natin kilala kung sino yung mga asymptomatic na mga tao. Saka kasi airborne na daw yung COVID ngayon, so mas maganda na meron ka sariling service. Yan, wala ka ng pamasahe, tipid pa sa kuryente. Hindi naman siguro to gagastos ng ng 50 pesos per full charge. Kasi dati na-compute ni ni Dr. Jeep dito rin sa YouTube. Na-compute niya dati yung kanyang e-bike na 800 watts. Nilagyan niya ng nilagyan niya ng submeter habang tina-charge niya. Tapos kinompute niya yung total kilowatt. Kinompute niya yung total kilowatt hour nung nagamit niya, nung nakonsumo niyang na pagcha-charge. Ang lumalabas doon 7 hours yata or 8 hours na charging. Nung kinompute niya, nasa 15 to 20 pesos lang yung isang full charge. Yun 800 watts motor yun, yung e-bike niya. Ito naman mga papi, 450 watts lang. Kaya smooth naman yung sakto lang. Hindi accurate yung ating speedometer pati yung kanyang odometer, hindi yan accurate pareha. Makapiga ko pa lang 47 na. Bali kanina nakuha natin nung papasok ako 34 to 33 km per hour ang max speed niya sa speed number 3. Kasi meron tong gears 1, 2 and 3. Sa speed gears niya, syempre sa number 3 agad tayo dahil nandun yung power niya. Automatic yun, sa number 1 yun. Para ka lang nagja-jogging siguro yung bilis niya. Kaya dapat pag iti-test natin sa number 3 agad. Kaya nito mga paahon sa number 3, kaya naman yung umahon medyo malakas din ang power niya sa ahonan. Lalo dito sa part na to ng Kamuning, maraming ahonan dito.
Ito rin yung isa sa ano, sa mga dinadaanan ko na paahon. Ito, medyo mahabang paahon ito. Yan, mahaba yung kalsada na to, paahon, pero kayang-kaya niya. Medyo pag medyo ganito na, pag medyo tumatarik na, mabagal na. Pero kayang-kaya niya. Mabagal nga lang, pero makakaahon. Dito pala to sa ano, no? Yung street ito, Sampaguita Street sa may New Manila. So hindi ko na nga pala ginamit yung ano, no, yung cellphone ko para sa ULIS speedometer app. Kasi ano pang service ko lang naman talaga siya gagamitin, yung e-bike. So hindi ko na siya gagawa nung review na ano, yung power consumption talaga. Kasi ano dito pa lang sa speedometer pa lang niya, hindi na accurate Tapos yung odometer hindi rin accurate, kaya mahirap siyang gawa ng ano, ng full review. Basta ang maganda lang dito sa e-bike ito sa nakikita ko yung magcha-charge ka na every day or every 2 days ang charging mo. Okay na yun, panalo na yun, kasi kung everyday naman nasubukan ko kahapon full charge ka. Tapos ngayon, kanina sinarge ko, nasubukan ko, ano lang 2 hours lang full charge na siya. Para ka lang nag-charge ng ano, cellphone. Matagal pa nga yung 2 hours Siguro kung every 2 days magcha-charge, mga ano siguro yun, 4 hours lang, ganun. Baka more or less 4 hours lang pag every 2 days. Basta pinaka the best daw is ang pinayo sa atin na hanggat maaari i-full charge. After gamitin, full charge agad. So para sa akin itong GoGo Onyx, okay to pang service talaga. Kesa yung magbabas ka or makikipagsiksikan ka sa LRT, MRT or sa jeep, ganyan. Tapos yung oras mo pa, hawak mo yung oras mo dito. Hindi kagaya pagka sumakay ka ng ano, public transport, mata-traffic ka pa dyan Kasi hindi naman nakakadaan yung mga ano, mga shortcut, saka yung mga kinis-kinita, yung mga masisigip na kalsada, kaya kagaya nito, pag singit-singit. Yung mga jeep naman, pag masakay ka ng jeep or bus, hindi naman yung makaka-singit-singit ng ganito katisikip. So okay dito, para sa akin ano, thumbs up dito sa GoGo Onyx ng GoGo e-bike CH. Okay, so yun na nga, nakauwi na tayo ng bahay. At ayun na nga ang ating review dito sa GoGo Onyx. So ito yung kanyang quick walk around ng unit na to.